Hi guys, this is Ate Dapt again. So, merong mga open work permits holders na hindi na nila required ang LMIA. So, halimbawa, one is yung naka-PGWP. After mga international students, na meron na silang a-applyan. After nilang gumraduate, meron yan silang a-applyan na PGWP. Postgraduate post-graduation work permits. Yung mga spouse nila, naka-open work permits din yun. Yun yung mga permit ng mga asawa nila. Tapos, yung mga BOWP, mga Bridging Open Work Permits, hindi na nila required ang mga LMIA, tsaka IEC, International Experience Canada, o mga Working Holiday Visa, sila yung mga hindi na required ng LMIA. Pero yung itong mga SP, mga students, kumukuha sila ng LMIA. It's because daw po pandagdag na points daw sa kanila. Meron po akong nabasa doon sa group chat na ang LMIA is 50 points daw added to yung whole score na ibibigay ng CRS kung meron kang LMIA. Kaya marami pong mga SP, mga international students na kumukuha sila ng tumatanggap ng LMIA. So, yun po sila. Tapos, yun. But they're not required actually. Ang mga international students, sila, pagka-graduate nila, a-applyan nila yung post-graduation work permits, and then, pag meron na sila, 3 years daw kasi ang award noon, ang length ng permits na makapag-stay sila after graduation. So, once they gain the experience, 1 year experience, so, ang international students, they can apply po for express entry for PR. So, makareceive sila ng invitation to apply PR, and then mag-gather na nila ang points na required ng CRS, yung makareceive sila ng invitation to apply for PR. So, once makareceive na sila nun, so gagawa na sila ng profile sa federal government na website, and then yun, ipoproceed na yun. Tapos, kukwentahin doon kung ilang points nila sa entire, lahat ng qualification nila ang CRS kasi ang pinagbabasihan ng mga point system nila is yung age, yung work experience, language, education, and yun. And tsaka, ano ba yun? Age, work experience, language, education, at tsaka yung especially mga international students, so may added points po sila kasi meron silang Canadian experience here in Canada. Dito sila nag-aral at meron din silang LMIA plus 50 points po yun sa kabuo ang score na ibibigay ng CRS po. Yung sa score base po nila. So yun, so once they receive, kumpleto na sila, pwede na sila mag-apply sa PR. Pwede na sila mag-process ng kanilang PR application. So yun po.